Tumambad sa tingin ni Lucian ang nanginginig na si Natalie at hawak-hawak ang baril na isinuksok niya kanina sa ilalim ng matres sa silid nito. Ginamit iyong pamukpok kay Isabel. You seem distracted by her. Humantong ang mata ni Natalie sa hita ni Isabel na nakahantad dahil sa iksi ng palda nito. Hindi niya maisip na kinaya nitong makipagsipaan sa isang lalaki. Sa kabila ng suot na halos ay kita pati kanyang kaluluwa. Like this. Ngunit hindi maiwasan ni Lucian na matawa sa sinabi ni Natalie. Akala ni Natalie binobosohan niya si Isabel kanina kaya hindi siya makalaban. That was hilarious. Ni hindi nga niya napansing halos hubad pa lang babaeng kanyang naka-sparring. Kinuha ni Lucian ang baril, saka masuyong niyakap ang dalaga. Hindi nila napansin ang matamis na ngiting sumilay sa magagandang labi ni Celeste. Nakaahon na ito sa kama at masayang-masaya niyang pinagmasdan ng dalawa. They are well suited for each other, a match made in heaven. Thank you, love. He planted a kiss on Natalie's forehead bago kumalas at isinuksok ang baril sa kanyang tagiliran. Any minute ay magkakamalay si Isabel. They need to call the police right away. Ngunit bago yun kinuha niya ang upuan sa tabi ng beside table at iginapos doon si Isabel habang si Natalie ay nag-aalalang nilapitan si Celeste para alamin ang kalagayan nito. Stay where you are and try not to touch anything. Sabi ni Lucian ng tangkaing pulutin ni Natalie ang ineksyon kung saan ito nabitawan ni Isabel. I need some air. Sabi ni Celeste at dahan-dahang tumayo. Inalalayan ito ng dalawa at dinala sa veranda. Are you hurt? Tanong ni Lucian matapos itong pauupuin. Umiling si Celeste, ngunit ang anyo nito'y taliwas sa inihayag. Lumuhod si Lucian sa tabi nito at pinulsuhan. Mahina ang pitik ng pulso ng matanda at halos hindi iyon maramdaman ng mga daliri ni Lucian na nakadiin doon. I'll be right back. What if she wakes up? Nag-aalalang habol ni Natalie sa papalabas na si Lucian. I'll be back before she does. Trust me. Stay close with Celeste. I'll call for help. Anito at patakbong tinungong sariling silid. Agad na kinuha ang cellphone sa drawer. Ilang sandali pa'y kausap na niya si Greg. Pahapyaw niyang isinalaysay ang kaganapan sa silid ni Celeste at idinetalya ang mga dapat asahan na tagpo doon. Is anybody hurt? Tanong ni Greg. Isabel is unconscious and probably regaining consciousness as we speak. Celeste is sick from the shock. Okay, make sure not to move or touch Isabel. Just hurry, Greg. We don't know what she've done to Celeste before we got her. Pagmamadali ni Lucian. Hold on, we're 5 minutes away. Ani ni Greg at pinatayan na siya ng CP. Hudyat para magmadali na rin si Lucian na balikan sina Natalie. Pagbungad niya'y agad siyang sinalubong ng hindi mapakaling si Natalie mula sa veranda. What now? The police will be here in 5 minutes. Sagot ni Lucian bago pinasadahan ng tingin ng wala pang malay na sa Isabel. How is she? Patungkol kay Celeste. I'm worried. She seemed a little distant and wouldn't even talk to me. Sa narinig ay napasugod si Lucian sa veranda. Nakapikit si Celeste. At ninanamnam ang lamig ng hangin dumadapyo sa mukhang halos ay simputi na ng kandila. Lumuhod ang binata sa harap ni Celeste at hinawakan ng kamay nitong nakahawak sa gilid ng upuang tumba-tumba. Celeste, ang mahinang tawag ni Lucian. Dahan-dahang nagmulat si Celeste at ngumiti ng buong pagmamahal sa anak ng lalaking pinakaiibig. Thank you. Ang mahinang tugon ni Celeste, saka bumalik sa pagkakapikit. Kung saan ito nagpapasalamat. Hindi iyon tiyak ni Lucian. Sinenyasan niya ang nakatayong dalaga malapit sa kanila na kumuha ng kumot. Agad na tumalima si Natalie. Dala ang kumot ay tahimik na nakalapit si Natalie at halos maluhasan na rinig na tinuran ni Celeste. Ibinalabal niya ang nakuhang kumot sa balikat ng matanda. Take care of Natalie. Nakaupo may hingal si Celeste. Pinisil ang mga kamay ni Lucian. I promise, I will. Pangako ni Lucian. Napatiimbagang ito sa matinding galit sa sarili. Nagsisisi siya kung bakit pa siya pumayag sa kagustuhan ni Celeste na mapag-isa kanina. Ngayong parang nagpapaalam si Celeste ay bumangon ng isang damdamin na hindi niya maipaliwanag kung saan nag-ugat. Tingin niya dati kay Celeste ay isang kaaway na dapat manmanan. Kilatisin at kailan may hindi mapagkakatiwalaan. I'm sorry. Kusang namutawi sa mga labi ni Lucian.
He wasn't aware until this very moment that Celeste had made a way to his heart, that the thought of not having to see her the next day is enough to send him a wave of desolation and guilt. Minamahal na pala niya si Celeste gaya ng pagmamahal niya sa ina. No, Lucien. I am sorry. Mahinang tugon ni Celeste. Help is on the way. You'd be okay. Pagpapalakas ng loob ni Lucien kay Celeste. This isn't over yet. Gusto niyang idagdag, ngunit mas pinili niyang huwag iyong isatinig sa pag-aalalang makadadagdag iyon sa kasalukuyang iniinda ni Celeste. Damn, Greg, where are you? Sigaw ng utak ni Lucien. Parang napakahaba ng 5 minuto na hintayin. Pakiramdam ni Lucien ay nasa dulo siya ng dambuhalang dinamita na nagbabadyang sumabog. Himalaman ay parang dinig ni Greg ang tahimik na paghihimutok ni Lucien at sa di kalayuan ay umaalingaw-ngawang ingay ng papalapit na sirena. Halos sabay silang tatlo na napatingin sa gawing pinagmulan nun. Nagkusa si Natalie na siyang bababa at ipagbubukas ng gate ang mga paparating. Nadaanan niyang bahagyang kumilos si Isabel, palatandaang nagkakamalay na ito. May kalayuan ng gate mula sa bahay, ngunit nagawang umabot doon ni Natalie bago ang 2 pulis mobile at ambulansya. Sinanyasan niya ang mga yon at tumuloy sa looban. May isa pang pribadong sasakyan na kasunod ng mga yon at huminto yun sa tapat ng nag-aabang na si Natalie. Agad na nakilala ni Natalie si Mr. Cinderella na siyang nagmamaneho nun. Hop in, utos nito. Tahimik na sumakay si Natalie. Ilang minuto pa ay naguunahan ng umakyat ang 2 pulis sa silid ni Celeste. Kasunod ang parademic at si Mr. Cinderella. Unang tiningnan ng parademic ang kalagayan ni Celeste. At ang isa pang kasama sa ambulance team ay kay Isabel na ngayon kinakalasan na ng 2 pulis sa pagkakagapos. Nagkamalay na si Isabel. Maayos ang lagay nito maliban sa maliit na punit sa ulo nito kung saan tumama ang dulo ng baril na ipinampukpok ni Natalie. Agad itong pinunasan ng mga pulis at dinala sa police car. Si Celeste naman ay higit na mababa sa normal ang blood pressure at pahina ng pahina ang pintig ng puso kaya minabuting itakbo na ito sa ospital. Naunang umalis ang ambulance team dala si Celeste. Matapos siyasatin ni Greg ang silid at makuha ang ineksyon na ipapadala sa crime lab. At magsisilbing ebidensya laban kay Isabel ay magkahiwalay namang kinuna ng pahayag sina Natalie at Lucien. Una niyang kinausap si Natalie na wala halos sa sarili, sanhi ng matindi pag-aalala kay Celeste at takot na maaaring makasuhan sa pagkakahampas kay Isabel. Tiniyak ni Greg na hindi iyon mangyayari at ipinaliwanag na iyon ay bahagi ng pagtatanggol niya sa sarili. Matapos silang mag-usap ay agad na hiniling ng dalaga na sundan si Celeste kung saang ospital man ito dinala. Halos maglulukso ito sa tuwa nang payagan ito ni Greg. Did you really have to do that? Tanong ni Greg kay Lucien nang pababa na sila sa hagdanan. Do what? Maang na tanong ni Lucien. Nakatawang ipinaalala ni Greg sa kanya ang pagkakagapos ni Isabel sa upuan. You would have done the same thing if you were in my situation. She is crazy. Magkasalubong ang mga kilay na sagot ni Lucien. Nasapo niya ang pisngi na ilang ulit tinamaan ng sipa ni Isabel. Naalala niyang hindi iyon ordinaryong kalaban. Aminado siyang nagulat siya sa kalaban. Aminado siyang nagulat siya sa ipinamalas nitong kakayahan na hand-to-hand combat. Isinatinig niya yun kay Greg. Hindi naman makapaniwalang tinawanan ito ni Greg. Ngunit agad ding sumeryoso nang mapansing malalim ang iniisip ni Lucien at naiwan pa ito ng ilang baitang sa kanya. Kailangan pa niya itong hintayin sa paanan ng hagdan. She'd better pray that Celeste will survive this. If not, I'll stop at nothing, just to make sure she rots in prison. Natahimik si Greg. Hindi niya masabi sa kaibigan na sa ganitong mga pagkakataon kung saan ang salarin ay may kakulangan sa pag-iisip. Are first referred to psychiatric treatment bago hahatulan ng pagkabilanggo. Nakadepende pa yung kung mataas ang porsyento ng pag-asa na gumaling ang pasyente at maaari pang bumalik sa normal ang pag-iisip. 12 o'clock p.m. Nadatnan ni Lucien si Natalie sa labas ng ICU na hindi mapakali at pinagpipilipit ang laylayan ng suot na blouse habang nakaupo at nakatutok ang tingin sa puting tiles na sahig ng ospital. Walang imik siyang naupo sa tabi ng dalaga. Kasunod ang pagpakawala ng malalim na hininga. Lucien! Naibulalas ng dalaga at agad itong yumapos kay Lucien. Sumubsob siya sa dibdib nito at doon ibinuhos ang impit na pag-iyak. Hinagod siya ni Lucien sa likod at ilang ulit hinalikan sa buhok.
She'll get through this. Anas ng binata, ngunit siya man din ay hindi makatiyak kung may posibilidad sa mga katagang tinuran. Umiling-iling si Natalie, kasabay ng paghikbi. Hindi pa rin niya magawang mag-angat ng muka. Kahit klaro pa niyang nakikitang naghalo-halo na sa suot na t-shirt ni Lucian ang kanyang luha at sipon. Matanda na si Celeste. Mas madali sana sa kanila ang tanggapin na maaaring ito na ang kanyang katapusan. Ngunit ang dalangin ni Natalie hindi sa ganitong paraan babawiin sa kanilang butihing amo. Kung hindi sa ginawa ni Isabel, ilang araw pa sana niya ito makakasama at mapagsisilbihan. May pagkakataon pa sana siyang baguhin ang isip nito tungkol sa kasalang maging si Lucian ay alam niyang malaki din ang pagtutol. Ngunit hindi na yun ang mahalaga kay Natalie. Sa ngayon ay tahimik niyang naidasal na sana'y magkahimala. Kahit kanino pa siya gustong ipakasal ni Celeste, kay Alden o kay Papa Pao. Basta't wala sa choice si Jose o si Wally. Gagawin niya mabigyan lang ito ng kasiyahan bago bawian ng hininga. Mahinang-mahina ang puso ni Celeste. Ayon sa ICU doctor na kasalukuyang tumitingin dito, alam na nilang dapat asahan. May kung ano-anong tubo na nakakabit sa halos kalansay na katawan ng matanda. At tanging sa ECG lamang nakikita na aktibo pa ang puso nito. Ayon kay Greg, lumalabas na ang binalak iturok ni Isabel kay Celeste ay uri ng gamot na nakakapagparalisa. It's a neuromuscular paralytic drug called succinylcholine. Anito't umiling-iling. If you didn't caught Isabel in time, she could have killed Celeste and made it appear like a natural death. Greg then further explained that the drug will cause every muscle in the body to stop functioning, including those used for breathing. A person injected with the drug without immediate medical help will stop breathing and will suffocate to death. Sa kabutihang palad, hindi nagawang iturok lahat ni Isabel ang laman ng ineksyon, kaya't hindi agad natuluyan si Celeste. Ang masakit masyadong mahina ang puso nito, kaya't hirap itong makabawi. What will happen to us? To me? Hikbi ni Natalie. I will take care of you. Sagot ni Lucien. Lalong humigpit ang pagkakaya po sa kanya ni Natalie. Hinayaan niya ang dalaga hanggang pati siya'y gumaan ng nagdadalamhating kalooban. Come on now, sweetheart. You need to rest. I will stay with Celeste. Greg will bring you home. Makalipas silang kumala sa isa't isa'y turan ni Lucien. Umiling si Natalie. Parang hindi niya kakayaning bumalik sa malaking bahay. Natatakot siya at nalulungkot. Iyon ang pinakamatinding bangungot sa buhay niya. Ang muling umapak sa bahay ni Celeste, kung saan nabuo parehong matatamis at nakakapangilabot na mga alaala sa loob lamang ng dalawang magkasunod na araw. I don't want to go back there without you. Understand, love? But, please. Hindi na siya pinilit ni Lucien. Tahimik silang naupo doon at magkahawak kamay na nagpalipas ng sandaling puno ng katahimikan, hanggang tawagin sila ng nurse at ipaalam na gising na si Celeste. Hindi makapagsalita si Celeste, gawa ng ventilator na nakakabit sa kanya. Ngunit kita sa mga mata nito ang galak nang makita silang dalawa. Tila humihingi ng saklolo na napatingin si Natalie sa nurse. Ipaniliwanag ng nurse na tatanggalin din yon kapag naging stable ang pintig ng puso ni Celeste at makakaya na nitong huminga ng maayos. Bumaling ang tingin ni Celeste kay Lucien at wari ay nakikiusap. Bahagyang nag-isip si Lucien bago marahang tumango. Nilapitan nito ang nurse at may ibinulong na ikinasinghap nito. Kasunod ng hindi maitagong kilig at dali-daling lumabas ng ICU. Takang napatingin ang dalaga kay Lucien at nahuli itong sumenyas ng thumbs up kay Celeste. Wala pang isang minuto'y bumalik ang nurse kasama ang doktor na tumitingin kay Celeste. Nakangiti ang mga ito ng maluwag na tila ay may dalang napakagandang balita. Thank you, just in case. Ani Lucien na sa doktor nakatingin. Tumango ang doktor. Nagulat si Natalie nang hawakan siya ni Lucien sa balikat. At bago lumuhod sa harap niya ay masuyo siyang hinawakan sa kamay na kanina pa nanlalamig. What are you doing? Takang tanong ni Natalie. At nahihiyang pinaglipat-lipat ang tingin kina Celeste at sa dalawang ICU staff na parehong tutup ang mga bibig. I am not going to do this only to fulfill a wish of a dying friend. Tumingin ito kay Celeste bago nagpatuloy sa pagsasalita. Kumilos ang kamay ni Celeste at sinubukang hugutin ang suot na singsing. Maagap itong sinaklolohan ng nurse at ito na ang nag-abot nun kay Lucien. Oh God, ihimatahin yata ako.
Sa isip-isip ni Natalie, nang matunto ng isip ang tinatakbo ng pangyayari, yayayain siyang magpakasal ni Lucien. Sinalubong niya ang mga titig ni Lucien na puno ng pag-asam. Hindi kita bibiguin, ang hiyaw ng isip ni Natalie. I never realized how empty my life was until you came along and turned my world upside down. You excite me in a way that made me think I am losing my mind. Tumawa ito ng mahina. Naalala ang nangyari kagabi kung saan napasukan niya si Natalie na hubot-hubad sa silid nito. Nanatiling tahimik si Natalie, ngunit ang isip ay hatak ang kinabukasan kung saan nakikita niya ang sarili sa harap ng altar, kasama ang gems and necklace ng buhay niya. The truth is, Natalie, pagpapatuloy ni Lucien, I am falling in love with you. Please don't just stare at me and say something. I am asking you to be my wife. Tumawa ang doktor at ang kasama nitong nurse sa tinuran ni Lucien. Tumangutango si Natalie. Nalululaman sa bilis ng mga pangyayari, ay malinaw sa isip na gusto din niyang naging tugon. At hindi lang tulak ng kagustuhang mapaligaya si Celeste. You should probably put that on me now before I change my mind. Biro niya kay Lucien. Natatawa namang isinuot sa kanya ni Lucien ang singsing ni Celeste bago siya niyakap ng mahigpit at pinaghahalik sa buhok. For a moment there, panandalian nilang nakalimutan ang presensya ni na Celeste at ang mga manggagamot na nakaalalay dito. Napapikit si Celeste, umagos ang luha sa kasiyahan. There is one thing I've been meaning to ask you. Pagdakay tanong ni Lucien. I already said yes. What could that be? What is utong mo blue? Napakunot ang noo ni Natalie, maging ang dalawang manggagamot. Pagdakay sabay-sabay silang nagtawanan nang makuha ang ibig sabihin ni Lucien. It is not utong, it is utot, which means part. Utot mo blue literally means your part is color blue. Paliwanag ni Natalie. Where did you hear that? Never mind. Sagot ni Lucien. He doesn't understand why Natalie would say something like that in her sleep. Did she actually dream of him emitting a blue gas? Kailan lang noong tinitingala ni Natalie si Celeste sa beranda nito, kung saan sa parehong araw una siyang binigyang pansin ni Lucien. Pinaratangan, tinakot, pinaiyak, and at the same time pinaibig. Having been around him in the past 2 days is like a roller coaster ride. Maraming ups and downs. At bawat sandali nakakapigil hininga, kaakibat ng ilang damdamin na dulot ng pagiging sumpungin nito. Sinong mag-aakala na sa huli ng nakakalula at maikling biyahe ay mahuhulog sila sa isa't isa, na siyang dahilan kung bakit sila ngayon nangangako sa harap ng ilang saksi, na sila'y magsasama sa panghabang panahon, sa hirap at ginhawa, sa sarap at ligaya. Wala na sanang pait. By the power vested in me, I pronounce you husband and wife. Please seal your love with a kiss. Pagsasara ng abogado ni Celeste sa seremonya, na ikinapalakpak ng ilang bisitang naroon. Isa na ito sa ilang bagay na agarang inayos ni Lucien sa loob ng 3 araw, matapos niyang hilingin na pakasalan siya ni Natalie. Due to the critical situation of Celeste, napagkasunduan nilang dito sa loob ng ICU gaganapin ang kasalan. Celeste's lawyer was then granted a temporary authority to perform the civil ceremony. Ilan sa kanilang saksi ay ang 2 nurse na nagsasalita ng pag-aalaga kay Celeste. Ang maunawaing doktor na bumali ng ilang alituntunin sa ospital para lang mapagbigyan ng kahilingan ni Celeste na makasal sina Natalie at Lucien sa lalong madaling panahon. Kasama sa mga saksi ang natatanging kaibigan ni Lucien na si Greg. Simple ang suot ni Natalie na damit. A knee-length mint green chiffon dress na walang manggas na tinernohan ng puting 3-inch stiletto heel. Pumari sa damit ni Natalie ang kulay na suot na formal na shirt ni Lucien. Hawak ang kamay ni Natalie. Yumuko si Lucien at banayad na dinampian ng halikang naghihintay na labi ng dalaga. Naluluhang ngumiti si Celeste sa tanawing ito. Maaari na siyang magpaalam. Norman, hiyaw ng isip niya. Baka sa mukha ng bawat isang naroon ang kasiyahan sa pag-iisang dibdib ni na Lucien at Natalie. Na 2 araw lang ang nakakaraan ay tila 2 magkabaligtad na magnet na kahit kailan ay hindi mapagdikit. Muling nagpalakpakan ng mga naroon bago isa-isang binati ang bagong kasal.
Hindi na rin nagtagal ang mga ito at halos sabay-sabay na nagsialisan, maliban sa doktor at isang nurse. Sa sandaling yun ay unti-unting hinihila si Celeste sa nakaraan, kung saan ang kadilim ay tila pinupunit ang matatalim na kidlat sa kalangitan. Umikot ang paningin ni Celeste. Sa bilis ng paghatak sa kanya pabulusok, sa kailaliman ng mga alaalang pilit itinatago sa pinakailalim na bahagi ng kanyang isip. Bumilis ang pintig ng kanyang puso at ilang segundo pa'y habol ang kanyang hiningang pinipilit makaahon sa pagkakalunod. She is dying for air. Umingay ang ECG monitor, palatandaan ng pagbabago sa kalagayan ni Celeste. Naalarma silang naiwan sa pribadong ICU. Sa sulok ng mata ni Celeste ay nakita niyang pinakamamahal na si Natalie habang yakap-yakap ni Lucien. Nakasubsub ang mukha sa dibdib ng asawa. Pinalabas sila ng nurse. I'm sorry, mi hermosa iha. I don't want to ruin your big day. But I'm tired and all I wanted now is peace. Walang sinayang na sandali ang mga manggagamot. Celeste can hear someone calling her name between instructions and reading her vital signs aloud. Stay with us. No, I can't. Please, let me go. Gusto niyang sabihin ngunit walang lumalabas sa nanunuyo niyang lalamunan. Naramdaman niya ang pagdaiti ng matigas na bagay sa tapat ng kanyang dibdib. Kasunod nun ay ang sakit na tila'y galing sa malakas na suntok. Nakita niya si Maria, nakangisi habang hawak ang isang piraso ng kahoy. She swung it hard, hitting her on the chest. Napasigaw siya sa sakit. Stop! Please, stop! Pakiusap niya, ngunit nagpatuloy si Maria sa paghataw sa kanya gamit ang hawak na piraso ng kahoy. Come on, you need to fight! Sigaw nito sa kanya, ngunit mahinang-mahina na siya para lumaban. Unti-unti siyang kinapos sa hangin. Bago mapugto ang hininga niya ay lumabas si Norman sa kanyang balintataw. Nakaangat ang dalawang kamay nito at may hawak na figurine. Ubod lakas iyong inihampas kay Maria. Dugo ang bumalagta si Maria sa tabi niya. Dilat ang mata at hindi na humihinga. Pumikit si Celeste. Kumidlat, dumagungdong. At nang muli siyang dumilat, hatak ni Norman ang walang buhay na katawan ni Maria na nakabalot sa puting kumot. Sa bakuran doon nila itinago si Maria. Napasinghap si Celeste. This can't be happening again. Kailan siya patatahimikin ng konsensya? Maging bang huling sandali niya'y liligaligin ni Maria? Hindi siya makakapayag. She loves Norman, but she's tired now. She can no longer fight for his battle. Maybe it's time to finally let the truth come out. She pushed away the sight of Maria to the dark side of her mind at pinilit ibalik ang sarili sa kasalukuyan. She's coming back! Narinig niyang hiyaw ng doktor. Unti-unti siyang nagdilat ng mata at sumenyas na kailangan niyang magsulat. Agad na tumalima ang nurse. Dala nitong maliit na whiteboard at marker pabalik. Dala ng mga nagdaang karanasan. Alam na ng mga manggagamot ang maaaring sumunod na mangyayari. Kaya't muling pinapasok ang dalawang bagong kasal. Gamit ang natitirang lakas isinulat ni Celeste ang salitang haunted. At sa ibaba nun ay WACJ. I tried. I'm sorry. Anas ni Celeste. Hindi halos iyon umabot sa pandinig ni Lucien. Pagkatapos iabot ang whiteboard kay Lucien, ay kusang pumikit ang talukap ng mga mata ng matanda. Her hands fall on her side. The beeping of the ECG died into a faint wailing sound. She's gone. Ani Lucien. Humagulgol si Natalie. Tahimik ang mga manggagamot na naroon. Kahit ilang ulit na silang nakasaksi ng ganito, hindi pa din nila maiwasang mahabag sa mga naiiwan ng mga mahal sa buhay. Tinapik ng doktor si Lucien sa balikat bilang tanda ng pakikipagdamdam. Halos madurog ang marker sa higpit ng pagkakahawak ni Lucien. Pigil ang luhang hinatak ang asawang halos maglupasay sa sahig. No! No! Please, no! Paulit-ulit nitong iyak habang hawak ang kamay ni Celeste. Ayaw nitong pakawalan ng kamay ni Celeste, maging nang hatakin siya ni Lucien. Walang nagawa si Lucien kundi lumuhod sa tabi ni Natalie at yakapin ito ng mahigpit. Let go, mi amor. She's now in peace. Bulong ni Lucien. Ayon sa abogado ni Celeste, nakapaloob sa mga kahilingan ng yumaong matanda ang agad-agad na pagkakasunog ng mga labi nito at ipadala sa isang gemstone industry na napag-alaman ng mag-asawang pagawaan pala ng diamante gamit ang alikabok sa mga nasunog na labi. Isang papel ang iniabot ng abogado kay Lucien.
para ipakita ang kasunduan ni Celeste at ng nasabing industriya. Nakasaad din doon ang halagang ibinayad ni Celeste para sa nakalarawang hugis, anyo at kulay ng huhubuging diamante. Who will deliver the ashes? Tanong ni Lucian sa abogado. Umilap ang mga mata ng abogado at naatasan gagawa nun. Buntong hininga lang ang naging tugon ni Lucian. Hindi na ito kumontra ngunit hindi nito mapigilang muling magtanong. To whom will she give the heirloom when it's done? Umiling ang abogado. I am sorry, Mr. Smith, but I cannot answer that question. I promised her not to tell anyone, especially you. Sagot nito. Napaisip si Lucian. Marami nga pala silang dapat alamin. Hindi dahil pumanaw na si Celeste ay nangangahulugang titigil na siya sa pagsisiyasat. Naalala niyang isinulat ni Celeste sa whiteboard. Have you ever heard of WACJ? Napatingin sa kanya ang abogado. Halatang nagulat sa kanyang tanong. Who told you about him? Sagot ng abogado. Nagsimulang mamuo ang butil-butil na pawis sa noo nito. Him? Magkasalubong ang mga kilay na tanong ni Lucian. Natampal ng abogadong sariling noo. How can he be so careless? Kinuha ang panyo at pinagpupunas ang pawisang muka at nakakalbong ulo. Tumayo si Lucian at tinungo ang pinto. Hindi na niya kailangang pahirapan ng sariling magtanong sa taong ayaw magsalita. Batid din naman niyang kahit palubos na pinagkakatiwalaan ni Celeste ang abogadong ito. Duda din siyang ganun karaming mga nalalaman nito tungkol sa tunay na pagkatao ni Celeste. Forget it then. You see, I do want to help but goodbye, attorney. Pagtataboy ni Lucian. Saka binuksan ang pinto para madaliin ang abogado na tila wala pang balak umalis. At ubiling tumayo ang abogado. Ngunit nang mahalatang naiinip na si Lucian ay hindi magkanda-ugagang tinungo ang pinto. Agad itong pinagsarhan ni Lucian. Pagkatapos ay tinungo ang sariling silid kung saan muli sumangguni sa kanyang laptop. Binuhay niya yon at agad na binuksan ang kanyang search engine sa desktop. Tinype niya ang WAC.J sa search bar para lang lalong madismaya nang tumambad sa screen ang no results found for WAC.J. Napasabunot siya sa sariling buhok at ilang sandaling nanatiling nakayupyo gawa ng desperasyon. Samantala, masakit para kay Natalie na hanggang sa pagpapakasal lang kay Lucian ang nagawa niya para kay Celeste. Ngunit kailangan din naman niyang pabayaan ng abogado ng matanda na gawin ang trabahong na ito kadito ni Celeste bago ito binawian ng buhay. Naalala niyang naging takbo ng usapan kanina sa sala nang makauwi sila dito at dumating ang abogado ni Celeste na siyang nag-aasikaso sa bangkay ng matanda. The disposition of the deceased has been decided before death. Pinuklat pa ng abogadong ilang piraso ng papeles sa lamesa para ipabasa sa kanila ni Lucian ang testamento kung saan malinaw na nakasaad ang kahilingan ni Celeste for immediate cremation. Funeral service before disposition is not granted. Charges and everything, leave that all to me but I may have to ask you to fill in these forms for me. Iniabot kay Natalie ang authorization form. Maluha-luha iyong pinirmahan ni Natalie. What about the final placement of the remains? Si Lucian. It will be sent to a gemstone industry. Sagot ng abogado. Takang napatingin si Natalie kay Lucian. Nagaya niya'y napakunot ang noo sa narinig. Ipinaliwanag ng abogado na isa iyong pagawaan ng industriya ng diamante kung saan ginagawang heirloom ang carbon galing sa nasunog na labi. Hindi na kinaya ni Natalie na magtagal sa pakikipag-usap sa abogado kaya't minabuti na niya magpaalam dito. Pagkatapos iabot ang pinirmahang papeles. Buong pag-uunawang tumango sa kanya si Lucian. Bago siya tuluyang nakaakyat sa hagdan, ay nakita niyang may inilabas uling papel ang abogado at iniabot yun kay Lucian. Who will deliver the ashes? Narinig niyang tanong ni Lucian matapos siyasatin ng nilalaman nun. Hindi na niya naulanigan ang isinagot ng abogado dahil nasa tuktok na siya noon ng hagdan. Nasa silid na siya ni Celeste at inaayos ang mga naiwang gamit ng matanda. Nang marinig niyang pag-andar ng sasakyan sa ibaba, paalis na siguro ang abogado. Naisip niya. Me despido, Celeste. Malungkot na naibulong ni Natalie. Parang gusto na naman niyang maiyak. Hindi man nakatulong ang halos walang tigil na pag-iyak ni Natalie para gumaan ang kanyang loob. Kahit papaano'y naging dahilan yun para hanapin ang katawan niyang pahinga. Ang daya, naisip niya.
Hindi man lang nahintay ni Celeste na maging ganap ang pagiging mag-asawa nila ni Lucien bago ito na maalam. Anong gagawin niya sa napakalaking kayamanan na ipinamana sa kanya ni Celeste kung asawa niya mismo hindi niya magawang hawakan? Natigilan si Natalie. Umalis na ang abogado. Ibig sabihin solo na nila ng kanyang asawa ang bahay. Napailing siya. Nawiwirduhan siya sa sarili. Gayong nagluluksa siya kung ano-anong kalaswaan ang pumapasok sa isip. Parang tukso namang bumalik sa kanyang alaalang nangyari sa kanila ni Lucien. Sa silid nito. Kanlong siya noon ni Lucien habang banayad siyang hinahalikan. Ang kamay nito'y humahagod sa likod niya. Manyak. Saway niya sa sarili. Ito ba ang nagiging bunga ng labis na kalungkutan? Naghahanap ng kaunting kasiyahan kahit sa anong paraan? Oh God, Lucien. I need you so badly. Hiyaw ng isip niya. Why are you not here with me? San ka ba nagsuot at wala ka dito? May alak ba sa bahay na to? Samot-saring bagay na ngayon ang tumatakbo sa isip ni Natalie, dahilan para mawala ang konsentrasyon niya sa ginagawang pagliligpit ng gamit ni Celeste. Hanggang sa mapagpasyahan niyang ipagpaliban na lang muna iyon. Tumayo siya at tinungo ang pinto. Diretso siya sa silid ni Lucien. Ilang ulit siyang kumatok, ngunit wala siyang nakuhang tugon mula sa loob. At ubili niyang pinihit ang seradura at tumambad sa tingin niyang nakayukyok na si Lucien. Tila ay kay lalim ng iniisip at nakasabunot pa ito sa sariling buhok. Hey! Pukaw niya sa kanyang asawa. Gulat itong nag-angat ng tingin. Umilap ang mata ni Natalie at natuon ang mata niya sa kama, kung saan niya itinapon ang kinalas noon na pang-ilalim. Nanlaki ang mga mata niya ng matantong nandun pa rin pala yun. Gusto niyang malusaw sa hiya. Ano bang nakain niya at naisipan niyang iwanan yun doon? Walang sabi-sabing tinungo niya ang kama at tinangkang pulutin yon. Ngunit bago pa man niya yun nagawa ay naramdaman niya ang pagpulupot ng mga braso ni Lucien sa kanyang bewang. She froze. Dumampi ang labi ni Lucien sa puno ng kanyang tenga, dahilan para manginig ang kanyang kalamnan. I know this isn't the right time for this. But God, Natalie, you drive me crazy. Bulong nito. Humigpit ang pagkakayapos nito sa kanyang bewang. Is this what she wanted while she came here? Definitely not. Ngunit kusa siyang pumihit paharap sa asawa. Gusto niyang muling malasap ang tamis ng mga halik nito. Nakalimutan na niya ang definitely not. Nakani-kanina lang ay nasa kanyang isip. Love me, Lucien. I need you. Their gaze locked at tila iyon ang hinihintay na hudyat ni Lucien. He pulled her closer and parted her mouth with this in sudden urgency. As his hand starts undoing the buttons of her blouse, pinigil niyang mga kamay ni Lucien at kusa niyang hinubad ang suot na blouse. Tumawa si Lucien at ginaya din siya. He raised his hands and pulled off his shirt over his head before tossing it aside. Sumunod na naglaglagan sa sahig ang iba pa nilang kasuotan. Napuno ang silid ng ilang sandaling katahimikan na manakanakang binabasag ng bulungan at sa huli impit na daing ni Natalie. Umaga na nang magising ang mag-asawa. Magkahawak kamay nilang tinunto ng pasilyo patungo sa hagdanan nang maramdaman nilang presensya ng ibang tao sa silid ni Celeste. Hindi na sila nagsayang ng sandali para magtalo kung ano ang dapat gawin. Hinila ni Lucien si Natalie pabalik sa kanyang silid at biniling doon muna ito. Kinuha ang cellphone at idinayal ang number ni Greg. Saka iyon iniabot sa nahihintakutang asawa. If he answers, tell him I'm dying. If he doesn't pick up, keep ringing him. Do you understand? Ani ni Lucien. Kinuha ang itinatagong baril. Kinintalan ng halik sa labi si Natalie bago dali-daling lumabas ng silid. Walang nagawa si Natalie kundi bigyan ng pansin ng cellphone na iniwan sa kanya ni Lucien. Mabilis na nakarating si Lucien sa silid ni Celeste at ubod lakas na tinadyakan ng pinto. Naglikha yun ng ingay na ikinabigla ng taong nandoon. Tinangka nitong tumakbo patungo sa veranda, ngunit mabilis na naitulak ni Lucien ang hawak na baril sa direksyon nito. Stay where you are, or I'll shoot. Pagbibigay babala ni Lucien. Wala iyong nagawa kundi huminto. Ngunit nanatiling nakatalikod kay Lucien. Gumuhit ang pait sa mukha ni Lucien. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang tindig at tikas ng likod ng taong ito. Put your hands where I can see them. Utos ni Lucien, ngunit hindi iyon sumunod. Nanatili iyong nakatalikod at nakayuko. Don't make me repeat what I said.
WAC.J. Or shall I say, Father? Unti-unti nag-angat ng kamay ang trespasser. His hands were shaking. Turn around. Muling utos ni Lucien. Nanatiling nakatutok dito ang baril. Unti-unti itong humarap kay Lucien. At sa kabila ng panginginig nito, hindi maitago ang galak sa kanilang paghaharap. Believe me, I did not mean any harm. Nanatiling nakataas ang mga kamay nito at hindi magawang punasan ng namuong luha sa matang kinakabakasan ng matinding pananabik sa anak na kanyang inabandona. I'm not sure about that, sagot ni Lucien. Nanatiling walang emosyon ang mukha nito at nilapitan si Norman while keeping his gun pointed at his father. Kinapkapan niya ito, intending to disarm him. Sakali mang may dala itong armas. Agad siyang dumistansya dito at isinuksok ang hawak na baril sa tagiliran nang matantong wala itong dalang panganib. The years have been good to you, Norman. Puna niya sa ama na sa kabila ng edad nito'y maganda ang tindig at wari walang panghihina o anumang karamdamang iniinda. Lucien, son, I was expecting you to show up now that Celeste is dead. I just didn't anticipate it would be this soon. Where have you been hiding all these years? Putol ni Lucien kay Norman. Ang totoo, Lucien did not believe Celeste's story. Dahil una kung totoong napatay si Norman ni Maria at ni Celeste ang isa, paano nito nagawang itago ang mga bangkay ng mga ito ng mag-isa? Malaking posibilidad na si Maria lang ang napatay ng gabing yon. Dahil duda si Lucien na kakayanin ni Celeste ang paghuhukay at pagbubuhat ng dalawang katawan ng walang buhay. Lucien is sure it was Norman who commit the murder, buried the body and plot his disappearance with the help of Celeste. Pangalawa, paanong si Norman ay naitalang nawawala noong taong 1999, ngunit hindi si Maria. Hindi na importante kung paanong ginawang paglilinlang ni Celeste sa mga pulis para mapaniwala ang mga ito na talagang nawawala si Norman. Maging siya'y naniwala sa loob ng 17 taon. Ang tanong dito ay kung bakit iyon nagawa ni Celeste. Iisa lamang din ang alam ni Lucien na dahilan. Naghahabi ng buhangin si Celeste para palabasing siya ang nakapatay kay Maria. At kaya niya marahil gustong palabasin na pati si Norman ay namatay dahil na din kay Lucien. She didn't want him to know that his father is a murderer. Yun ang labis na nakakamangha until the last minute of her life. Kapakanan pa rin ng mga taong malapit sa kanyang iniisip ni Celeste. But whatever changed her mind bago ito tuluyang bawian ng buhay, ipinagpapasalamat yun ni Lucien. At least he was left with the biggest clue that will bring him to the bottom of all this mess and his last basis of belief that Celeste lied about the whole incident ay ang paglitaw ng pangalang WAC.J. Nang malaman niyang dito mapupunta ang heirloom na kalalabasan ng abo ni Celeste, doon siya nagkaroon ng pakiramdam na sooner or later, magpapakita din si Norman. And now, here he is. The only thing there is that proves Lucien's theory is correct. Hindi na niya kailangang pahirapan si Greg na halongkatin ang mga nakaraang transaksyon ni Celeste para lang matuntun at mapatunayang tama lahat ang hinala niya. I did not expect to see you either, son. Gumagaral-gal ang tinig ni Norman dahil doon ay lalong dumilim ang anyo ni Lucien. Because you were expecting me to believe you were dead, which I never did. Parang batang pinipilit itago ang iyak matapos madagok ni Lucien. When he was a kid, Norman wasn't around a lot. But he still remembered that whenever Norman made an appearance, he would run full speed and jump into his arms. Nasasaktan siya sa alaalang ito. The reason he wasn't around was irrelevant to him because the only thing that mattered was the fact that he was there. For whatever short amount of time it was, he is joyful of finally seeing his father after 17 years. Yet his anger is hard to contain at the thought that he himself and other few people suffered because of him. I cannot imagine the pain I put you through, son. But you have to know that leaving you is the worst regret I have to live with every day. Then why'd you not step out? Why'd you have to hide from everyone? From me? And worse, why'd you have to drag Celeste into your mess and fuck up her life? Hindi maiwasang isumbat ni Lucien. Napasabunot ito sa sariling buhok at puno ng tensyong tumingala sa kisame. Paraan niya iyon upang pigilan ang sariling duruin ang ama. I did it all to protect you.
I was not a good father to you. I never was. You had enough and I can't live knowing that you carry the burden of knowing your father is a murderer. Nonsense! You could have blown the whole world and it would not change the way I loved you. You knew that. What I see in you now is a man without dignity. A coward who hides under a woman's skirt. So he won't pay for his death. Halos sumigaw si Lucian sa galit sa ama. Umiling si Norman. He was once in Lucian's age where he was just as smart, intimidating and inquisitive to almost about anything that moves suspiciously under the sun. He totally understood Lucian's reaction. Someday you'll understand. Humakbang si Norman hanggang sa malampasan na niyang nagngingit-ngit na si Lucian. So you are walking away again? Just like that? Habol ni Lucian, ngunit hindi na sumagot si Norman at nagpatuloy ito sa paghakbang hanggang sa marating ang hagdanan. Nakasunod pa rin si Lucian. What brought you here, by the way? Did you came to make sure Celeste did not leave anything that could get you in trouble? No, son. Huminto ito sa paghakbang at nakangiting lumingon sa anak. I've always been around here without you noticing my presence. Did you ever question why Celeste spent most of her time in the veranda? Every morning, she's hours ahead waiting for me to come around by the gate. Sometimes I deliver your papers. Sometimes I come gather your garbage. I can't count the times I disguised myself just to get that close to her. Bumuntong hininga si Norman, saka nagpatuloy sa pagbaba ng hagdanan. Tahimik na sinundan ito ni Lucian. You were right. I am a coward. I could have surrendered myself to the police after what happened, but boy, I cannot lose my face to my only son. I thought it would be nicer to make you think I am dead. Nasa paanan na sila ng hagdanan at sabay na napatingala sa taas ang mag-ama nang mapansin si Natalie na nakatingkayad na naglalakad patungo sa pinanggalingan nilang silid. Maingat na maingat para hindi maglikha ng anumang ingay. Mahigpit na nakahawak ito sa cellphone na ibinigay ni Lucian kanina. Gustong matawan ni Lucian. Why does he always find Natalie amusing? Kahit sa pinakaseryosong pagkakataong kagaya nito. Down here. Agaw pansin ni Lucian sa asawa. Sa gulat ay nawalan ng panimbang si Natalie. Dahilan para bumagsak ito sa sahig. Kasabay nun ng malakas na kalabog na ikinatawan ng tuluyan ni Lucian. Nakalimutan ang presensya ni Norman at ang tensyong nakapagitan sa kanila. Tinakbo si Natalie sa taas. I'm okay. Bawi agad ni Natalie habang sapo ang balakang. Nakatayo na ito ng abutan ni Lucian. Are you okay? Who was there in Celeste's room? Sunod-sunod nitong tanong. Halatang hindi napansin si Norman sa paanan ng hagdan. Agad siyang niyapos ni Lucian matapos pulutin ang cellphone na tumilapon. Hindi kalayuan sa binagsakan ni Natalie. My butt hurts, ani Natalie. Natawa naman si Lucian. Hinawakan niyang pang-upo ng asawa at pabirong ibinulong na iyon ang butt. At hindi ang sapu-sapong balakang. Pagdakay sumeryoso ito. Biglang natakot sa maaaring maging reaksyon sa kanya ni Natalie kapag malaman nitong katotohanan tungkol sa kanyang ama. Hindi kaya magbabago ang pagtingin sa kanya ng asawa? Hindi kaya siya nito katatakutan kapag nalaman nitong ang ama pala niya ay isang mamamatay tao? Paano na lang kapag iniwan siya ni Natalie dahil sa kasalanan ng kanyang ama? Kakayanin kaya niyang mawala sa kanyang asawa? That instant ay parang gustong unawain ni Lucian ng ama kung bakit nito nagawang magtago sa kanya ng napakahabang panahon. Bigla niyang niyakap ng mahigpit si Natalie. Hey, are you alright? Nagtatakang tanong ni Natalie. Hindi sumagot si Lucian. At sa sulok ng mga mata niya'y nakita niyang tahimik na tinungo ni Norman ng pintuan. Hindi ito lumilingon, ngunit tumaas ang kamay nito at kumaway ng nakatalikod na parang damang habol na tanaw sa kanya ni Lucian. I almost forgot. Greg hasn't answered yet, ani Natalie, patungkol sa tawag nilang hindi nagawang sagutin ni Greg, dahilan para magdesisyon siyang sundan si Lucian. Kumalas si Lucian at ang cellphone naman ang inatupag. Call me as soon as you get this. Ang mabilis niyang na-text, saka muling hinarap ang nakatingin sa kanyang si Natalie. Did you find anyone in Celeste's room? No. Pagsisinungaling ni Lucian, kasabay ng pag-iling. We'd better go down for breakfast. Pag-iiwas nito, hinawakan sa bewang si Natalie at magkadikit silang bumaba sa hagdanan.
Nasa kusina na sila at magkatulong na naghahanda ng agahan nang maungkat ni Lucian ang tungkol sa libingan sa likod bahay. What do you suggest we do about that? Tanong ni Lucian. Honestly, I haven't put a thought on that until you mentioned it just now. Bumuntong hininga si Lucian. Malaking kaguluhan ito kapag naungkat at nailabas sa publiko. Malaking balita sa media at malaki namang kaso sa mga pulis. At dahil sila na ang nakatira at nakadeklarang may-ari ng bahay na ito, walang dudang malaki ang kinasasangkutan nila dito. At kung mapag-alaman sa investigasyon na nakarating sa kanilang kaalaman ng tungkol sa labing nakalibing doon, bago pabawian ng buhay ang may hawak sa sekretong yon, baka sila makasuhan ng obstruction of justice. Ipinaliwanag niya yun kay Natalie. They can't do that to us. We did nothing. Nababahalang tugon ni Natalie. That's the point. We did nothing. We heard the confession from the criminal herself. Yet we did nothing. Which leads to the conclusion that we have been covering her up until the day she died. His voice trailed off. Hindi niya kayang lansiin si Natalie. He may be a good actor, lied a few times and get away with it. Pero sa pagkakataong ito, gusto niyang masuka sa sarili. Kung may dapat sisihin at dapat akusahan sa pagkakasalang iyon, walang iba kundi ang sarili niya mismo. Natalie knew about the grave at the backyard, but she did not know the whole story. Siyang nakakaalam nun at binabalak niya yon na itago kay Natalie, making him no better than his father. The fruit did not fall far from the tree, as they say. Wala sa sariling nabitawan ni Lucian ang kutsilyong pinangihiwa ng sibuyas. Itinukod ang mga kamay sa counter at napayuko na parang hapong-hapo. Nag-aalala siyang dinaluhan ni Natalie. I will shut my mouth and never to speak about it, I promise. I don't want to go prison either. Pangaalo ni Natalie sa pag-aakalang yun ang gustong ipahiwatig ni Lucian. To her surprise, he broke down. Strangled sob escaped his throat as tears starts to fall on the glass surface of the counter. Bigla siya nitong kinabig at niyapos ng mahigpit. I'm sorry, baby. Paulit-ulit nitong bulong kay Natalie. Gumanti ng mahigpit na yakap si Natalie, saka pinagahagod ang likod ng asawa habang nakasubsob ang kanyang muka sa dibdib nito. Dinig niyang mararahas na hiningang pinapakawalan ni Lucian sa pagtatangkang kalmahin agad ang sarili. My father is alive. Simula ni Lucian. Really? How did you know? Where is he now? Did you see him? Sunod-sunod na usisa ni Natalie. Bahagyang kumala sa mahigpit na yakap ni Lucian saka tumingala dito. Tumango si Lucian bago muling nagpakawala ng marahas na hininga. He was the one who broke in Celeste's room. We had a chat and... He was crossing his fingers pero determinado na siyang tapatin si Natalie. Mahirap pala magtago ng katotohanan sa taong mahal mo. He was the one who killed Maria. His words trailed off. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Natalie. Malakas itong napawat, ngunit hindi nito sinubukang kumawala sa yakap ni Lucian. Bagay na ikinagaan ang loob ng huli. Oh my God, I'm so sorry. That is terrible. Did he tell you what really happened? All he said was he is a murderer and he can't live knowing that I knew what he did to that poor woman. Tiimbagang si Lucian. You can't be angry with him, right? Pumatlang ang sandaling katahimikan. We don't know what pushed him to do that. I mean, you've seen what Isabel is capable of doing, and I almost killed her trying to protect you. Punto ni Natalie. Mag-ina sina Isabel at Maria, kaya hindi malabong naulit lang sa kanilang pangyayari noong gabing mapatay ni Norman si Maria. Tuluyang napawi ang natitirang agam-agam ni Lucian. Natalie's indeed an angel. Buong pasasalamat niya itong muling niyakap ng mahigpit. This time may kasama na iyong halik na buong pananabik na tinugon ni Natalie. At ang pagluluto ay nauwi sa mainit na tagpong sa pelikula lang napapanood ni Natalie. A hard man is a good to find. Indeed. Walang kahirap-hirap na binuhat siya ni Lucian at dinala sa sala. Sa sopa sila humantong at pinagtutulungan tinalupan ang mga katawan na binalot ng kanya-kanyang kasuotan. Wala na silang pakialam sa paligid. And they made love like there is no tomorrow. Natalie, untag ni Lucian makalipas ang pinagsaluhang sandali ng kaligayahang sila lamang dalawang tangi makapagbibigay nun sa isa't isa. Nakadagan sa kanya si Natalie na payapang nakapikit
at parang nakadapa lamang sa sariling higaan. I may not say this often, but keep in mind, you are the only one I loved and forever be my love. I know, baby, I know. Anas ni Natalie and planted a kiss on his bare chest, where she rested her head shortly after and listened to the rhythm of his beating heart. Nanginginig si Isabel. Nagpupuyos ang kaloobang pinagsisipa ang dalawang escort na nakahawak sa kanya. Ikukulong na naman siya sa kwarto na tanging ang kasama niya ay ang monitoring camera sa pinakamataas na sulok ng silid. Isang kama na may isang unan at kumot. Nakapare sa suot niya ang kulay. Putim-puti. Saan niyo ako dadalhin? Sigaw niya nang mapansing nalagpasan nilang observatory room kung saan madalas siyang nakakulong at minomonitor ang kanyang bawat kilos. Hindi sumagot ang dalawa niyang escort na ngayon bitbit siyang parang isang paslit na nagwawala dahil sa kapirasong candy. Mahaba ang pasilyong tinuntun nila bago narating ang isang silid. Nasa tansya niya ay isang opisina. Kumatok ang isang escort. Bumukas ang pinto at iniluwa doon ang mukha ng taong lalong nagpakulo sa dugo ni Isabel. Otomatikong tumaas ang dalawa niyang kamay at akmang kakalmutin ang mukha nito. Ngunit maagap siyang napigilan ng dalawa niyang escort. I'm going to kill you, bastard! Leave her be, ani ni Greg. At ubiliman ay pinakawalan ng dalawang escort si Isabel. At gaya ng inaasahan para itong gutom na leon na biglang umatake. Inisang talon nitong pagitan nila ni Greg habang ang dalawang palad ay magkadaop na tila gagawing panghampas sa ulo ng katunggali. Maagap namang nakaiwas si Greg. Muli itong umatake. This time ay naniniguro itong makatama sa kanya. Lucien is right about the woman. Hindi basta-bastang pinapakita nitong kakayahan sa pakikipaglaban. Nakaposas ang mga kamay ngunit nakakamanghang nakakaya pa rin nitong balansehin ang katawan habang nagpapakawala ng magkakasunod na tadyak at sipa. Hindi lumaban si Greg. His job is to evaluate the potential of this woman dahil gaya ng iniisip niya, if he can tame her and be able to control her, napakalaking asset ito sa kanila, lalo na't may itsura. Ang mga katulad ni Isabel ang kadalasang kinukuha at idinadaan sa pagsasanay. Pagkatapos ay ginagamit na insider sa mga entrapment operations laban sa sindikato. Kung bakit? Yun ay dahil hindi ka hinahinayang na mawala sa team sakaling magkabulilyaso ang plano. Panay ilag ang ginawa ni Greg. Isabel jumped and gave him a spinning sidekick that sent him crashing against the table at the very corner of the wide room. Tila langong tumayo si Greg. Incredible! Tatawa-tawa niyang nasabi. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Isabel. Agad siyang kwinelyuhan at ubod lakas na iniuntog ang sariling ulo sa kanyang muka. Sa pulang pagitan ng ilong ni Greg. Ngunit hindi iyon sapat para bumagsak siyang muli. Get me out of here! Sigaw ni Isabel sa mukha ni Greg. Bago ito hinila pasubsob at pinagsalubungan ng tuhod sa tiyan. Nagkatinginan ng dalawang escort. Di yata't may sayad din ng pulis at nagpunta lang dito para magpabugbog sa pasyente. Hindi maipagkakailang wiling-wili ang mga ito na nanonood kay Isabel. Para silang nanonood ng manlalaro ng sepak takraw na pumaikot-ikot at lumipad-lipad. Iyon nga lang at mas malaki sa katawan ng bola na pinapalipad nito. Paluhod na bumagsak si Greg. Hindi pa nakontento si Isabela at akmang sisipain na naman siya. Sinalo ni Greg ang paa nito at ubod lakas na hinatak. Bumagsak ito sa mismong harapan ni Greg, ngunit agad din na gumulong para dumistansya sa kanya. Itinaas ni Greg ang kamay, hudyat para awatin ng dalawang escort si Isabel. Lalo iyong nagwala at pinagmumura si Greg. Napangisi si Greg. Magandang ipinapakitang koordinasyon sa katawan ni Isabel, which is a good sign. She is perpetually engulfed by rage, as the doctors report. Kadalasan daw sa ganitong kaso, ang pasyente ay nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na galit na nagiging ugat ng ilusyong makapatay. Papatayin kita! Papatayin kita! Gigil na gigil si Isabel. Get well, get out of here at maghihintay ako sa'yo. Malumanay na sagot ni Greg. Natigilan si Isabel. Her desperation for freedom is taking over her anger. Unti-unti siyang naupo at parang ligaw na tutang nakahanap ng matatakbuhan. Get me out of here! And I will do anything you ask me to do. Pagsusumamo ni Isabel. Anything? Paninigurado ni Greg. Anything! Ngumiti si Greg at inilabas ang paborito niyang mystery book na baon niya bilang regalo kay Isabel. I brought something you might find interesting to read.
This in fact is my favorite. Haunted? Written by W.A.C.J? Aanuhin ko to. Open it. Utos ni Greg. Tumalima si Isabel. Written in the inner side of the hardcover is a home address and contact number. Ngunit walang nakalagay na pangalan kung kanino yon. I will be waiting for you. Makahulog ang sabi ni Greg. I don't trust you. Suit yourself. Humakbang na si Greg palabas. Wait! Will you come see me again? I'll think about it. Tuluyan nang lumabas si Greg at naiwang tila nananaginip si Isabel. Parang may bago ng kapalit sa lugar na pinunan ni Lucian sa kanyang puso. Isabel smiled. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Lucian at Natalie. Sana po ay nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon. Sana po ay suportahan niyo akong muli sa susunod na kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat.